tutukin na ating pagninilayan para sa first talk natin na Jesus the Messiah. Pwede po kayong makikanta sa kasama. Magandang umaga po sa ating lahat. Ihanda niyo po ang inyong sarili at sana ay enjoy kayo sa araw na ito. At ramdam na ramdam ko na parang inaantok pa tayo. Ano po? Ipadaluin natin ang Panginoon sa puso natin sa mga oras na ito para mararamdaman natin ang biyaya ng Diyos kung bakit kayo naririto. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Kanya. Sa pamamagitan ng awiting ito, papasukin si Kristo sa mga puso ng bawat isa sa inyo. Iparamdam ninyo kung bakit kayo narito, kung bakit kayo minahal ng Diyos, bakit tayo minahal ng Diyos. Pakinggan nyo yung awiting, dalhin ninyo ang bawat letra ng tawid sa bibig ng kumakanta ito. Subukan natin ipikit ang ating mga kapatid. Pagbigyan natin. Kung mayroon tayong mga lalahanin sa buhay ngayong oras na ito, hayaan natin si Kristo ang dumadaloy sa puso ng bawat isa nito. At pakinggan natin ang awitin ito kung gaano tayo minahal ng Panginoon at pinapahalagahan ng Panginoon.
Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ako po si Brad Michael David. Sabi nga nila kanina, ako po ay isang dating sundalo sa paglilingkod sa bayan. Ngayon, mas lalo kong mapaglingkuran ang bayan. Ano po? Mga kapatid, ano po ba ang ating palayan sa araw nito? Pakinggan natin ang isang awitin na napakaganda. Nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa araw na ito, ang aking panayam ay Jesus the Messiah. Si Jesus ang Mesiyas. Matagal na natin alam. Pero, isa sa buhay ba natin at tunay nararamdaman si Kristo sa puso ng bawat isa sa atin. Sa panayam na ito, nais natin malaman kung gaano tayo minahal at tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin. At higit sa lahat, may magandang plano siya para sa atin. Bago ang lahat mga kapatid, tingnan muna natin kung ano yung mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Yung mga kabuluhan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mundo natin ay nasasaktan din dahil sa pagdaigdigang kaguluhan. Ano po yung mga kaguluhan na yun, mga kapatid? Bago natin kilalanin si Kristo. Maraming pangyayaring magugulo sa mundo natin ngayon. Gera. No? Ako mismo, personally na-experience ko po yan. Yung gera, walang nananalo. Walang natatalo. Lahat talo pala. No? Pero nakita niyo yung sa Marawi. Kung kilala niyo si Captain Bauda, no? Kung nakita niyo yun, no? Kung paano siya manalig sa Diyos. Nung last time na huling hearing na nila sa kampo, nung Marawi, kinubad niya yung uniforme niya, yung kibla niya, yung bulletproof niya, mga bala niya, baril niya, tinanggal niya. Pero nandoon na mga kalaban niya. Kasi nakita niya yung mga bata, mga babae, lalaki na sibilyan na nandoon, pinuhustis ng kalaban. Anong ginawa ni Captain Boda? Pinubad niya yung uniforme niya. Tinanggal niya. Iniwan niya yung baril niya. Tinanggal niya yung helmet niya. Tumakbo siya papunta sa kalaban. Kita niyo mga kapatid, sa kanyang pananalig sa Diyos, ipinakita niya yung pagmamahal niya sa mga taong yun. Anong ginawa niya mga kapatid? Pinasok niya yung mga ISIS, yung mga kalaban. Wala siyang uniform, wala siyang baril. No? Anong ginawa niya? Kinausap niya yung kalaban. Anong sinabi niya? Gusto ko lang kunin ang mga batang ito. Pero, pwede na siyang barilin. Pero hindi siya binaril ng kalaban. Ano? Nakikain siya doon. Uminom ng
tubig, pinadala ng tubig, nag-request kasi gutom na yung kalaban. Humingi siya ng tubig, pinadala sila. Nakita ng kalaban yung sinseridad niya. Galit na galit, pinumura siya. Pero tuloy pa rin siya. Gusto kong kunin yung mga tao niya. Nagulat ang lahat sa kanya. No? Kita niyo yun sa picture, sa Marawi, yung sundalo bit yung bata na tumatakbo pabalik. Walang dalang baril. Pinagkukuhan niya yun. Mahigit 20 na sibilyan. Pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Kaya, naranasan ko po yan. Naranasan ko po yan. No? Nakasama ko, pinugutan ng ulo. Walang nangyayari maganda sa buhay. No? Yan ang nangyayari sa hira, kaguluhan ng mundo ngayon. Tinanggalan ay yung parte ng katawan. Pero hindi mo kasama. No? Kahirapan. Patuloy pa rin yung kahirapan natin. Marami pa rin nanghihirap ng mga tao. Kahit sa mayayamang bansa, maraming naghihirap. Nung pumasyal kami sa Amerika, mga Amerikano kumakatok sa pintuan, sasakyan ng mga malimos, akala mo sa Pilipinas lang, kahit pala sa ibang bansa. Yung mga homeless people. Pagpangin. Alam niyo yung 2009, nasa ako ng 2018 sa Maguindanao. Patayan. Pinatay yung mga media man, mga newscaster. Patayan. Kasi kami po yung pumasok sa mga bahay na ang patuwan mo. Pero kikita mo, no? Ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? Bakit nangyayari ito? Social injustice, ang walang katarungan. Pumunta kayo sa Makati, napakaganda ng mga buildings. Nagtatayugan, nagagarahan ng mga bahay, mga buildings doon. Pero pumunta kayo sa mga estero ng Makati. Makikita niyo yung tunay na mukha ng nagagarang mga buildings. Nandun yung mga mahihirap na tao, mga Pilipino. Pagkatali sa pamilya. Ilan ba sa atin dito ang kasama pa rin yung pamilya natin na sabay-sabay kumakain? Ilan pa ba sa inyo ang nakakakain kasama yung mga anak ninyo? Mga magulang ninyo? Mga apo ninyo? Ilan pa ba? Disaster, yung mga bagyo, kalamidad. Kita niyo ngayon, yung hurricane, di ba? Kung paano. Tayo ngayon, nakakaranas ng mga ganong uri ng kalamidad. Yung ISIS, di ba? Yung global terrorism, assault on religious freedom, yung kalayaan natin pagpapaya ng ating pananampalataya. Ang buhay natin ngayon, punong-puno ng kaguluhan. Ano pa ba yung bakit nasasaktan ang mundo? Ngayon, pangalawa, ang mundo ay tumatalikod sa Diyos. Tinatalikdan yung totoong pananampalatayang Kristiyano natin na itinatag mismo ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pananampalatayang Romano Katoliko ay hindi ito itinatag ng kung sino-sinong tao. Ito mismo ay itinatag ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ni San Pedro. Sino si San Pedro sa ating mga kapatid? Yan ang Kristiyano. Siya ang kauna-unahan natin Santo Papa. Iniwan ng Papa. Tinatalikuran na ang ating totoong pananampalataya. Bakit? Minsan, sa simbahan din, may mga
kayo natin. At kung bakit? Mga namumuno ng simbahan, mga leader laiko, mga tao na nasa simbahan, lalapit ka pa lang, binuburagan ka na. Lalapit ka pa lang, makikisuyo ka pa lang, nagagalit na. Paano natin magagawa yung sinasabi ng Santo Papa na tayo'y makikilagbay? No? Kung yung mga taong lumalapit sa atin, mga kapatid, dito yun, hindi sila nagsisimba. Pero pag sila lumapit, sana hindi tayo maging dahilan kung bakit mas lalo sila lalayo. Hindi naman mga like ko, kahit mga pare, no? Sublados, no? Totoo yun. Nangyayari yun. Yan ang katotohanan. Bakit marami tumatalikod sa ating pananampalataya? Ay nakakakita sila sa iba na wala sa atin. Ba't kailangan natin gawin yun? Dapat tayo nakikilakbay, nakikisa. Sa mga nangyayari sa mundo natin, mga kapatid, sino ba ang makakagawa nito? Makakapag-ayos nito? Only God can make things right. Hindi Diyos lamang ang makakagawa at makakapag-ayos nito. Bakit mga kapatid? Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo. Planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magtutulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. May mga plano ng Diyos para sa atin. Bakit kayo narito? Bakit nag-aaksaya ba kayo ng oras pumunta sa mga oras na ito? May dahilan kung bakit kayo narito. May dahilan ang lahat. Noong una po, napakayabang. Akala ko ako na magaling, sundalo, training ako sa ibang training school. Pero nung ako'y inilitumin, papunta ng Australia para mag-training, tuwa-tuwa ako. Nagyabang pa ako sa asawa ko, mauuna ko sa inyo sa Australia. Pero ginawa ng Panginoon, napilayan ako. Nung napilayan ako, parang sinisisi ko ang Panginoon. Pero ano mga kapatid ang maganda? Anong maganda mga kapatid? Nung nag-fill up na ng form, yung 5 kasama ko papunta sa Australia, pinagbaba rin sila. Kaya napilayan ako, wala ako sa mga oras na yun. Pinagbaba. Dahil may magandang plano ang Diyos para sa akin, narito ako sa harapan ninyo para magpatuto kung gaano kadakila, kung gaano magmahal ang Diyos para sa atin. Totoo at tapat ang Diyos para sa atin. Sa panaparaan, sapagkat ibinigay niya ang buntong na anak niya, na kung sino man ang mananalig at mananampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yan ang pangako ng Diyos para sa atin, na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Diyos, patuloy tayong mamahalin ng Diyos. Dahil kayo mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. So we need to look to Jesus. Tingnan natin ang Panginoon Jesus. Kanina pa ako nagsasabi, sino ba si Kristo? Sino ba ang Panginoong Kristo sa buhay natin? Sino ba siya? Siya ang Diyos at tagapagligtas natin. At may plano siya para sa atin. Bago ang lahat ngayon, kilalanin muna natin si Kristo. Kung sino siya. Who is Jesus? Sino ang Panginoong Kristo? Sino si Kristo? Ang Panginoong Kristo, una, He is an imprisoned person.
bakit mga kapatid, tunay na kahangahan ng Panginoong Jesucristo? Marami, bilyong-bilyong tao ang naniniwala sa Kanya. At thousands of people namatay para sa Kanya. Namatay para sa Kanya. Si San Lorenzo Ruiz, ang sabi niya, bigyan mo na ako ng 1,000 buhay, iaalay ko pa rin sa Kanya. Tayo mga kapatid, handa ba tayong mag-alay ng buhay natin para sa Kanya? Handa ba tayo? Ang Biblia, number 1, bestseller pa rin. Pangalawa, si Kristo ay tunay. He is a unique person. Siya unique. Bakit mga kapatid? Bago pa siya dumating sa mundong ito, ay pinag-emphasize na siya na may darating na ipapanganak ng dalagang birhen at papangalan ng Emmanuel. Bago pa siya dumating sa mundong ito, ay pinahayag na siya. Si Juan Bautista, kung gaano kadakila, ang sabi sa kanya, ikaw na ba ang Mesiyas? Sabi niya, may darating na higit na mas dakila kaysa sa akin. Niya magkalang ng lamang ng tali ng kanyang pangyabak ay wala siyang kakalang. Kung gaano kadakila yun sa Juan Bautista. Pero darating ang Panginoon sa Kristo. Nung dumating na siya, binago niya ang history. Before Christ, and the Anno Domini, or Anno Domini Nostra Jesu Christi. In the year of our Lord Jesus Christ. Dumating siya ng kasaysayan ng Biblia. Tayong lahat ay dumating sa mundong ito para mabuhay. Nais natin tumabot pa tayo ng 100 taon. Pero ang Panginoong Jesucristo dumating sa mundong ito para mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Pangatlo, katangian ng Panginoong Jesucristo kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay pinakilala niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ako ay nandito na bago pa man si Abraham. No? Sabi niya, I and the Father are one. Ako at ang Diyos Ama ay isa. Pinakilala niya. Kaya gusto siyang patuloy noon. No? Pangalawa, ang Panginoong Jesucristo ay nagpapatawad ng kasalanan. Kita niyo po yung may sakit. Inulog sa bubong. May sakit. At sabi ng Panginoong Jesucristo, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Humayo. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpatawad. Pangatlo, ang Panginoong Jesucristo ay bumuhay ng patay. Binuhay niya si Lazaro. Tama po ba, mga kapatid? Ang Panginoong Jesucristo lamang ang may kakayanan magbigay ng buhay at bumawi ito. Aming Diyos lamang ang nakakagawa. Pang-apat, mga kapatid, na katangian ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay namatay, pero muli nabuhay. Amen? Sa nangyayaring kaguluhan ng ating mundo ngayon, sinabi ko kanina, puno ng kaguluhan, kasamaan, mayroong gumagawa nito talaga, mga kapatid. Nandyan si Satanas. Nakapat sa ating sarili lamang ay hindi natin kaya itong panglabanan. Hindi natin siya kaya panglabanan. Ilang beses mo na pang sinabi na hindi mo na ipagkikwento ang iyong kapitbahay. Ilang beses mo na bang sinasabi na hindi ka na magsasabong, hindi ka na magpapakalasing, pero ginagawa mo pa rin. Ilang beses mo na sinabing hindi ka na magmumura, pero ginagawa mo pa rin. Kasi mga kapatid, hindi natin kaya mismo sa ating sarili.
may isang kwento ng isang babaeng matanda na walang-wala na talaga siya. Kaya, nanawagan siya sa radyo, sabi niya, tulungan niyo po ako kung sino man may kakayanan na bigyan ako ng pagkain, bahala na ng Diyos sa inyo. Gutom na ako, hirap na ako. May nakikinig na isang mayamang lalaki, pero hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya sa kanyang sekretarya, hanapin niyo yung matandang babae niya. At bigyan mo ng pagkain ang kanyang tahanan. Punuin mo ng pagkain ang kanyang tahanan. Kaya, sabi ng sekretary, yun lang po sir. Sabi ng lalaking mayaman, pag tinanong ka kung sino nagpadala, sabihin mo, si Satanas ang nagpadala. Kaya hinahanap ng babae, ng sekretary ng babae na may matanda, at pinuno ang kanyang tahanan ng pagkain. Abala yung matanda sa pagpasok ng kanyang pagkain sa kanyang tahanan. Nag-aantay yung sekretary kung magtatanong kung sino nagpadala, pero parang walang balak magtanong yung matandang babae. Kaya lumapit yung sekretary at sabi niya, Nanay, hindi niyo ba tatanong kung sino ang nagpadala? Hindi na anak. Bakit po nanay? Alam mo na, kapag Diyos ang nag-utos, kahit si Satanas, sumusunod. Amen? Amen po. Wala tayong magagawa kung sarili lang natin kakayanan. Meron akong kaisa-isang bisyo, tinanggal pa ng asawa ko, yung pag-iinom ko. Pero dahil mag-aaway kami sa pag-inom, hindi pa ako nasinggero noon, nag-iinom lang. Dahil nag-aaway kami sa pag-inom, sabi ko, kung yan lang ang dahilan para mag-away tayo, tatanggalin ko para sa iyo. Amen? Dahil kasama ko na si Kristo. Kasi tinanggap ko na si Kristo sa buhay ko bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan natin ang Panginoon sa Kristo. Kasi higit na mas malakas siya kaysa kay Satanas. Ang sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Mananatili kayo sa akin, ako sa Kanya. Kayo ay mamunga ng sagana. Sapagkat kung humalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anyan. Mga kapatid, kung wala kayo si Kristo, wala si Kristo sa buhay natin, at hindi tayo nakakapit kay Kristo, malamang hindi natin magagawa ang mga bagay na dapat natin. So what do we need to do? Anong kailangan natin gawin? Ano ang kailangan natin gawin, mga kapatid? Anong kailangan natin gawin? Never forget the reality. Huwag natin kalimutan ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. At ipinadala niya ang Panginoong Kristo sa atin upang mamagitan sa atin at may panimbago ang relasyon natin sa Kanya. Kaya sa mga ministry, no? Sa AMC, ito ay AMC, no? Sabi doon, ang Panginoong Kristo ay namamagitan sa atin tungo sa Diyos. Kaya pinadala ang Panginoong Kristo. Dahil ang sabi ng iba, ang Diyos ang lumayo sa tao. Pero ang totoo, tayo ang lumayo sa Kanya. Kaya nais ng Diyos, ayaw niya mananatili tayo sa kadiliman. Nais niya matamasa natin yung kaligayahan, kapayapaan, at kalayaan. Sa huli, mga kapatid, pinapamili tayo ng Panginoon.
mananalig tayo kay Satanas o mananatili tayo kay Kristo. Sa uli pa mga kapatid, iwan mo kayo ng isang kwento ng isang haring walang anak. Ulit siya magkaanak, kaya lumapit siya sa kanyang tawan at sabi niya, ano kaya gagawin ko para magkaanak? Ang sabi ng kanyang advisor, mahal na hari, mag-alay ka ng batang lalaki sa dambana at ibibigay sa iyo yung kahilingan mo. Kaya nanawagan sila sa buong palasyo na kung sino mag-alay ng kanilang anak ay bibigyan niya ng kayamanan. Yung mga asawa nakikinig, meron silang anak na walang ginawa kundi pupunta, papalik-balik lang sa simbahan maghapon magdamag. Yan na lang ang iaalay natin para magkapera. Kaya natin sa hari. At dumating sila sa dambana. Anong sabi ng mahal na hari sa bata? Bago kita ialay, nais kong pagbigyan ng iyong kahilingan. Ano ang kahilingan mo? Ang sabi ng bata, bigyan mo ako isang supot na buhangin. Kaya nung binigyan, kumuha siya, dumakot siya ng buhangin at hinihagis. Sumunod, dumakot siya at hinihagis. Pangatlo, dumakot ulit siya at hinihagis. At sa pangalawa, pinuha niya yun at nilagay sa kanyang bibig. Nagtanong ang hari, anong ibig sabihin niya? Ang sabi ng bata, ang unang dakot ng buhangin ay sa aking magulang. Na inaasahan ko, may pagtanggol niya ako laban sa harapan ng Diyos. Ang pangalawa ay ang aking mga kamag-anak na sana pipigilan nila yung aking magulang para ibigay ako sa iyo. Ang pangatlo ay kayo po yung mahal na hari na pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko. Siya pang magbubulit sa akin sa kamatayan. At ang pang-apat, ito si Kristo. Ito ang panghahawakan ko sapagkat ito ang magliligtas, sapagkat ito ang Diyos ko at tagapagligtas ko. Ang sabi ng hari, bakit pa ako maghahanap ng anak? Nasa harapan ko na ang katangian ng batang hinahanap ko. Inampun siya ng Panginoon ng hari at naging prinsipe. Mga kapatid, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin at higit sa lahat, basta kilalanin lamang natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin.